Ayan, so welcome back po no, dito sa DND ka YouTube channel. Well, ang ating mapag-uusapan mabilisan lang no. Mabilisan lang. Yan nga pong tungkol sa pagbaha diyan sa Senate. Kaya pala maraming napakomento si Senator Villar, Cynthia, no. Ganon din yung kanyang anak. Dahil nga magpapatawag ng hearing, no. Ito pong si Senator Pong Revilla. At of course, ang number one pong nakakaalam dyan talaga ay ito pong si Senator Villar, yung dating kalihim ng DSWD tuloy. Ng nakalimutan ko na tuloy. Yung sa Department Works and Public Highways, DPWH. Ayan. Siya nakakaalam niyan dahil yung panahon naman niya walang ganyan no? Maayos kasi nga nagtatrabaho talaga 'Di ba? Kahit kasagsagan natin ng pandemic maraming mga developments, maraming mga projects no, yung mga natapos. Kaya dati we have doubts on him no nung inappoint siya ni Pangulong Duterte, pero nung nagtrabaho na ayan no, nagpakita ng talaga, ang daming mga accomplishments. Etong ngayon ewan ayan ang accomplishment niya 'di ba? Tapos ang pa niyan, matindi pa niyan, parang walang accountability no, kung ano-ano ang sinisisi. Yung mga kampon no, ang sinisisi nila yung mga panatiko no, ang sinisisi nila, una nilang sinilip yung pagbiyahe no ng ating Vice Presidente, na wala namang kinalaman sa bagyo no, dahil nga nakaplano yon, mas nauna yung plano niya kaysa sa bagyo. Okay, and at the same time spare tire lang po siya kumbaga no, kasi nga yun ang trabaho talaga ng Vice President, bagamat yung kanyang opisina talagang naka-ready no. Katunayan yan, may medyang nagbalita na niyan no, na talagang nauna sila sa pag-responde no, nakaantabay na yung kanilang mga relief assistance no. Kasi nga po, practice na po ng mga Duterte yan. Practice na po yan nung mayor pa lang siya no, nasundan niya na sa kanyang ama sa Davao City, di ba? Yung disaster response nila hindi lang sa hindi nga lang diyan sa Davao di ba? Ini-extend yan. Katulad yung nangyari sa Tacloban, di ba? Napapunta ron si Tatay Diggs, bit-bit yung mga yung mga relief goods na walang pangalang Duterte Walang pangalang Duterte. Nakapangalan yan sa people of Davao City. Pera kasi yun, no? Na mga taga Davao City, mga buwis nila. So dapat lang talagang ipangalan no sa mga tao doon. Hindi sa mga politiko no, dahil trabaho po yan ng ahensya, trabaho po yan or pera yan ng taong bayan. So dapat hindi talaga nakapangalan yan sa politiko. Wala bumalik na kasi yata tayo sa dati, kasi ganyan po dati, di ba? Pagka may mga disaster kung ano-ano sisisihin, walang accountability, di ba? Idadahilan malakas ang bagyo no, di katulad nung araw ng panahon ni Duterte, humihingi po sila ng paumanhin no. Kahapon yung nag-live tayo, sinite nating example, ayan pong si Arthur Tugatay no, yung may nangyari diyan sa Paliparan na sila mismo humingi ng paumanhin. Kasi nga they can't blame the past administration, di ba? Sila lang nakaupo sila dapat ang may accountability. Maririnig natin kahapon malakas daw ang ulan, no? Hindi daw kinaya. Hindi kinaya ng mga flood control nila. Samantalang sinabi nung SONA, ready daw. So, dapat yung mga sinabi niya sa SONA, no? Siguro, ngayon ay parang hindi na ako naniniwala talaga dyan. Parang gusto ko na maniwala talagang ampaw, no? Yung mga pinagsasabi dyan. Dahil yan pong matinding test, no? Yan pong si Karina na hindi man lang nagland. Tandaan nyo yan hindi katulad ni Ondoy na nagland, si Karina hindi. Tinest lang po talaga yung mga flood control na ipinagmayabang niya sa SONA no. So ano pa ba? Yun na nga, kung ano daw yung impormasyon na inaano ng Pag-asa. Dapat yung mga nagkulang, sibak na kagad yan Pagkatapos mong tanungin at hindi makasagot ng maayos, no?
sibakin na kagad, palitan ng mas dapat, no, karapat dapat, para hindi taong bayan ang ano. Di po ba dapat ganun? Di ba? Kung inako nila, may accountability. Kaso wala eh. Malakas ang bagyo, no? Dumaan yung barge. Ano pa ba mga dahilan nila? Si BP Sara umalis. Eh, dahilan naman to, ano naman to ha, palusot naman to ng ano ha, para ma-divert yung issue ha. Palusot ha, ng mga ano, itong mga kampon ano. Ano pa ba? Ito pang mga ano, mga antay yan no. So, pero mabuti na lang, no? Talagang maagap. Eh, di naman kasi, sabi ko nga, automatic na mga Duterte, practice na nila sa Davao yan, ano? Na talagang tumutulong sila at naka-ready, hindi sa oras ng sakuna, tsaka sila lalabas at magpe-press con. Kundi kung kailan tapos na, tsaka sila, tigyan mga presidente, lumusong pa dun sa baha. Dapat po ba yun? Hindi po ba dapat mga disaster response kagad ang pinapunta? Yung tendency, mas aasikasuhin pa siya dun eh, kaysa yung mga tao eh. Hindi po ba ganon? Kung gusto niyang dapat nag-aerial inspection na lang siya. Eh, hindi eh. Yung mga tao magkakagulo pa lalo niyan. Tapos yung mga media din, pasunod do. Oh. Yun eh. So, wala. Balik po tayo sa dati, no? Kaya stay safe po kayo dyan, mga kababayan, ano? At, yun na nga. First time daw sa Senado, binaha. So, dahil daw yan, may sinisisi silang reclamation, no? Nabalitaan ko na yan na nagbigay ng panayam dyan si Senator Villar na tutol talaga siya dyan, no? Dahil talagang lulubog. Eh, yan na nga, no? Pero di pa natin nababalitaan yan na inano ng media, no? Hindi, wala pa tayong narinig. Kung meron man, video na lang po sa comment section. So, ngayon po ang baby ay nasa Germany, ano po, sa kanyang planned vacation, no? Hindi po katulad ng mga ikinakalat dyan, na tumakas daw. Hanapin nyo yung mga congressman, yung mga ahensya ng pamahalaan, yung mga namumuno dyan, at yung pangulo, di ba? Mayroon tayong, hindi po kasi EPAL, no? Yung ating vice president. Bagamat gumagalaw ang kanyang opisina, no? May relief assistance in advance, no? Nandiyan na, naka-ready na. Di ba? Binalita na yan. So, di nyo matututulan yan. So, yun lamang po. At muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pag-like and subscribe, no? For the 2 consecutive days, marami po ang nanonood, no, sa ating mga live. At of course, sa ating mga content na kagaya nito. So, yun lamang po. At stay safe at magandang araw po sa inyong lahat.